Ang kadiliman sa loob ng palasyo ng Isfahan ay tila kumukupkop sa isang lihim na malapit ng mabunyag. Si Layla, isang dalagang nakatakda para sa harem ng sultan, pumili ng magkunwaring pangit upang makaligtas. Ngunit walang disguise ang tumatagal magpakailanman. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa akin, saang bansa ka nanonood ngayon? Iwan mo sa comments. Gusto kong malaman kung saan-saan umabot ang kwentong ito. Persia, taong 1742. Isang imperyo na sumasaklaw mula sa kabundukan ng Hindu Kush hanggang sa disyerto ng Mesopotamia, kung saan ang kapangyarihan ay sinusukat hindi sa ginto kundi sa bilang ng mga babae sa harem ng sultan. Ang bawat dalaga na dumarating sa palasyo ay may dalang pangarap, takot, at lihim na umaasa na sila ang mapipili ng makapangyarihang lalaki na nag-aari ng lahat. Si Layla ay bumaba mula sa karwahe na nagdala sa kanya mula sa malayong probinsya ng Shiraz. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihila niya ang tela ng kanyang hijab pababa sa kanyang mukha. Walang makakakita ng kanyang tunay na itsura. Iyon ang plano, iyon ang tanging paraan. Sa loob ng harem, ang amoy ng rosas at myrrh ay sumasalubong sa bawat sulok. Ang mga dingding ay binalot ng tapiserya mula sa India, ang sahig ay marmol na galing sa Italy. Lahat dito ay marilag, ngunit hindi mapagkakatiwalaan. Ang mga babae ay gumagalaw tulad ng mga anino. Ang bawat isa ay sinusukat ang isa't isa gamit ang mga matang puno ng pagdududa. Nariyan si Pari, ang paboritang concubine na nakaupo sa tabi ng fountain. Ang kanyang mga mata ay tumama kay Layla, hindi ngumiti, hindi kumilos. Tumayo lang at lumakad papalapit, ang bawat hakbang ay sinusukat, kontrolado. Bagong dating ka, hindi ito tanong, ito ay pahayag. Si Layla ay hindi tumingin pataas. Oo, si Pari ay umikot sa paligid niya, sinusuri ang bawat detalye. Ang tela ng damit, ang paraan ng pagtayo, ang mukha na nakatago sa ilalim ng hijab. Mayroon kang ugali ng babae na may tinatagong lihim. Walang sagot si Layla. Mas ligtas na manahimik. Lumipas ang 3 araw. Ang harem ay sumusunod sa isang routine na walang pagbabago. Gumising bago sumikat ang araw, maghugas ng mga plato, maglinis ng mga silid, magsikap na hindi mapansin. Si Layla ay nag-a-apply ng abo sa kanyang mukha tuwing umaga. Ginagawang mas madilim ang kanyang balat, pinapangit ang kanyang sarili gamit ang mga herbs na may amoy na nakakasuka. Walang maghahanap sa babaeng mukhang sakitin at walang alindog, ngunit may isang lalaki na nakatingin. Mula sa tore na nakataas sa harem, si Sultan Malik ay nag-oobserba. Hindi niya nakikita ang mga mukha, ngunit nakikita niya ang mga kilos. At may isang babae na gumagalaw ng kakaiba. Hindi siya umaasa ng pansin. Hindi siya nakikipagtalo. Gumagalaw siya tulad ng tubig sa pagitan ng mga bato. Walang ingay, walang dramang. Iyon ang dahilan kung bakit siya naintriga. Kung gusto mong suportahan ang channel na ito, i-like mo at mag-subscribe. Ang iyong suporta ay napakahalaga upang maraming tao pa ang makakita ng mga kwentong tulad nito. Isang linggo na mula nang dumating si Layla, ang init sa harem ay lumala, ang hangin ay mabigat at walang simoy. Ang mga babae ay nag-uusap ng bulong-bulong tungkol sa susunod na pagbisita ng sultan. Bawat isa ay umaasa, bawat isa ay nag-aayos ng kanilang sarili. Hindi si Layla. Nang gabing iyon habang natutulog ang lahat, lumabas siya papunta sa hardin. Ang buwan ay puno, ang liwanag nito ay sumasayaw sa ibabaw ng tubig sa fountain. Umupo siya sa gilid, hinubad ang tela na tumatakip sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim. Kahit sandali lang, nais niyang maramdaman ang pagiging malaya. Maganda ka, natigilan siya. Ang tinig ay malalim, malamig. Mula sa mga anino, lumitaw si Sultan Malik. Hindi siya nakadamit ng royal robes. Simple lang ang kanyang kasuotan, pero ang presensya niya ay hindi maikakaila. Si Layla ay tumayo ng mabilis, ang puso ay kumakabog.
Sinubukan niyang takpan ang mukha, ngunit hinawakan niya ang kanyang braso. Wag, walang puwersang ginamit. Ngunit ang utos ay malinaw. Bakit ka nagkukubli? Hindi siya sumagot. Paano niya maipapaliwanag ang takot, ang desperasyon, ang pagtanggi na maging isa lamang sa koleksyon? Ang katahimikan ay nag-inat sa pagitan nila. Ang buwan ay lumipat sa likod ng ulap. Ang hardin ay naging mas madilim. Bumitaw siya, lumakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa kadiliman, nagsalita siya ng muli. Malalaman ko ang sagot. Maaasahan mo iyan. Kinabukasan, ang harem ay puno ng tensyon. Ang sultan ay nagutos ng pagdating ng lahat ng babae sa main hall. Isa-isa, tatawagan sila. Isa-isa, makikita. Si Layla ay nanatiling nasa likuran, umaasa na hindi siya mapansin. Ngunit siya ang unang tinawag, Layla ng Shiraz. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa silid, lahat ay tumingin. Si Pari ay ngumiti, ngunit ang ngiti ay puno ng lason. Naglakad si Layla papunta sa harap. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakatiklop. Tingnan mo ako. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo. Ang kanyang mukha ay natatakpan pa rin ng abo, ng mga tatak ng pagsisikap na magmukhang pangit. Tanggalin mo iyan. Hindi siya gumalaw. Utos ko. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang hinihimas niya ang abo mula sa pisngi. Unti-unti nabunyag ang kanyang tunay na mukha, ang balat na makinis, ang mga mata na tulad ng obsidian, ang mga labi na hugis ng bulaklak sa taglagas. Ang buong hall ay nanahimik. Bakit mo ginagawa ito sa iyong sarili upang mabuhay? Ang sagot ay nanggaling ng walang pag-iisip. Totoo, simple, mapait. Ang mukha ng sultan ay hindi nagbago, ngunit ang mga mata niya ay nag-iiba. May pagkalito doon, may respeto. Bumalik ka sa iyong silid at ganun lang, tapos na. Ngunit hindi talaga tapos. Lumipas ang 2 linggo. Si Layla ay hindi na inuutos na lumabas. Hindi na siya tinawag. Ngunit may mga pagkain na dumating sa kanyang silid, mas marangya kaysa sa iba. May mga damit na inilaan para sa kanya, gawa sa sutla mula sa China. May mga libro, mga manuskrito ng tula mula sa mga Persian master. Walang sulat, walang paliwanag. Alam niya kung sino ang nagpadala. Isang gabi habang binabasa niya ang isang tula ni Rumi, may kumatok. Hindi ordinaryong pagkatok. 3 beses, dahan-dahan sinusukat, binuksan niya, walang tao, ngunit may nakalagay na kahon sa sahig. Loob nito, isang silver bracelet na may nakaukit na Persian script. Ang katotohanan ay hindi kailanman pangit. Ang puso niya ay kumabog ng malakas. Alam niya ang ibig sabihin nito. Alam niyang ang lalaking iyon ay nakikita ang higit pa sa kanyang ginagawa niyang disguise. Nagsimula siyang magtanong sa sarili, ano ang talagang mas nakakatakot? Ang makita bilang bagay na aari-arian o ang makita bilang tao? Nang susunod na buwan, isang balita ang kumalat sa harem. Si Pari ay inimbita ng sultan sa kanyang pribadong silid. Ngunit hindi siya bumalik. Nang madaling araw, natagpuan siya ng mga gwardya sa hardin, nakahandusay, walang malay. Ang kanyang inumin ay may halo, lason, at sinisisi si Layla. Ang akusasyon ay kumalat tulad ng apoy. Ang mga babae ay nagbubulungan. Ang mga gwardya ay dumating sa silid ni Layla. Dinala siya sa harap ng council kung saan ang mga pinuno ng palasyo ay nakaupo sa mataas na upuan. Ikaw ba ang may gawa nito? Hindi. May nakakita sa iyo sa kusina ng gabing iyon. Naglilinis ako ng mga plato. Bakit? Dahil iyon ang aking trabaho. Walang naniniwala. Hanggang sa isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Ako ang nagtanong sa kanya na gawin iyon. Lahat ay lumingon. Si Sultan Malik ay pumasok, ang presensya niya ay pumuno ng buong silid. Nagutos ako kay Layla na maglinis ng kusina ng gabing iyon dahil gusto kong masigurado na walang tao sa lugar na iyon habang iniimbestigahan ko ang isang mas malaking lihim. Ang katahimikan ay naging mas mabigat, may traidor sa loob ng palasyo. At alam ko na kung sino.
Lumingon siya kay pari na ngayoy nakabangon na, nanghihina pa rin, ngunit buhay. Ikaw mismo ang uminom ng lason. Sinubukan mong patayin ang iyong sarili upang magmukhang martyr at ituro si Layla. Dahil alam mong siya ang unang napansin ko. Ang mukha ni pari ay naging putla, ngunit ang lason na ginamit mo ay mula sa aking personal na bodega. Alam ko ang bawat lalagyan at alam kong ikaw ang kumuha nito. Bumagsak si pari sa kanyang mga tuhod. Palabasin siya. Dinala siya ng mga gwardya. Ang harem ay nagunahang mag-usap, ngunit si Layla ay nanatiling nakatayo. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Lumabas sila ng magkahiwalay, ngunit kinagabihan sa hardin nagkita sila muli. Salamat, hindi ko ginawa para sa pasasalamat. Kung gayon, bakit? Dahil hindi ako papayag na ang inosenteng tao ay masaktan dahil sa laro ng iba. Lumingon siya para umalis, ngunit huminto siya. At dahil nakikita ko ang hindi mo kayang ipakita sa iba, ano iyon? Kung sino ka talaga. Sa comments, sabihin mo, sa tingin mo ba dapat magtiwala si Layla sa kanya? O may mga lihim pa na maaaring sumira sa lahat? Ang ulan ay nagsimulang bumuhos sa palasyo ng hapon. Ang bawat patak ay umalingaw-ngaw tulad ng babala. Mula sa Eastern Gate, mga kabalyero na may hindi kilalang bandila ay pumasok sa courtyard. Pinapanood siya mula sa bintana, ang kamay ay humahawak sa bracelet na binigay niya. Hindi na siya ang babaeng dumating noon, takot at nag-iisa. Ngayon alam niya na ang bawat desisyon ay may presyo. At ang presyong iyon ay malapit ng singilin.